Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa aming YouTube channel, kayo po ay malugod naming ininbitahan na kayo po ay mag-subscribe para inyo pong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago, inyo po kaagad makikita yan. Ang property po natin na kinukuhanan, ito po ay nakalocation sa General Luna, Quezon Province. At ito po ay titulado, may sukat po ito na 6 na hektarya, mahigit 6.7 hectares. Ito po ay land title at ibinibinta naman po sa halagang 90 pesos per square meter. Ang property po na ito, ladies and gentlemen, kung kayo po ay nanonood, ay inyo pong tapusin para makita nyo po ang buong kagandahan ng property na ito. Dahil ang property po natin, ito po ay may income. Ang income po nito sa pineapple pa lang ay sa pinya, meron po itong tanim na more or less 50,000 na puno ng pinya na mga nagbubunga po ang iba naman po namumulaklak at ang iba naman ay malapit na rin po magbunga. Ang 50,000 po na puno ng pinya, ipagpalagay na lang po natin yung 30,000 na lang ang mamunga at mag-average na lang po ng 1 kilo per piece ng bunga. Ang makuha natin ay meron po yung 30,000 kilos. Ang bilihan po sa lugar ng pinya, pinakamababa pong presyo per kilo ay 40 pesos. Kung i-multiply po natin ang 30,000 multiply by 40 pesos per kilo, ang total po niyan ay 1.2. Ibig sabihin po sa loob ng isang taon, pwede kayong kumita ng 1.2 million sa pinya pa lang. Ang property po na ito ay meron din po itong tanim na mga niyog o yung coconut natin. May more or less po 1,500 po ito na puno ng nyug na mga nagbubunga. Kunin po natin ang estimated income natin sa nyug pa lang. Yung 1,500 po na puno, kung mamunga po siya, mag-average na lang ng 6 na piraso, 6 pieces per puno, ay makakalikom po tayo ng 9,000 na piraso. Ipagpalagay po natin ang bilihan dito ng buko ay 6 pesos per piraso kasi po dumarayo ang mga buyer dito ng buko at binibili po yung buko nila, sila na po nagpapalaglag niyan, hindi na po nag-aasikaso ang may-ari. Makakalikom po tayo ng 9,000 na piraso ng buko. Ipagpalagay po natin na ang bilihan po dito ay 6 pesos per buko. Magkaka-income po yung 9,000 pieces multiply by 6 pesos per piece ng 54,000. Ito po yung income natin sa buko sa 1,500 na puno. Meron tayong every 40 days na 54,000. Kunin na po natin yung siyam na buwan kasi yung buko po kasi every 40 days sa loob po ng 365 days meron lang po 9 na makapag-harvest tayo, 9 months pwede makapag-harvest. Ipagpalagay na po natin yung 54,000 na income sa buko per month. Ipagpalagay po natin sa 9 na buwan, meron po tayong total income na 500,000. Ito po ay sa dalawang produkto pa lang. Yung pinya po natin, may 1.2 income po tayo per year. At sa buko naman po, meron tayong income na 500,000 per year. Ang total gross na may income natin doon sa nyog at doon sa pinya. Meron pa po itong mga saging. Ang saging po natin, more or less, may 10,000 po tayong puno na nagbubunga po lahat yan. Ito po ang maganda dahil may mga produkto po tayo na mga nagbubunga kaya po malaki po ang income natin sa property na ito at pintahin ko po. Ito naman po ang computation sa ating banana plant. Ang banana plant po natin meron tayong bilang na more or less 10,000 na puno na mga nagbubunga. Ipagpalagay na lang po natin yung 10,000 na puno ng saging, ang mamunga na lang po ay kalahati. Hindi po kasi natin kukunin lagi yung sakto. Pagpalagay po natin na kalahati na lang mamunga at yung kalahati ay hindi mamunga. At yung 5,000 na puno po ay, kung namunga siya, ang bawat puno po ay, ang makukuha natin ay 10 kilos. Ito po kasi pinaka-minimum, pinakamababang makukuha natin 10 kilos po ang bunga niyan. Average po sa bawat isang puno, magkaroon po siya ng 10 kilos na harvest. Magkakaroon po tayo ng total na 5,000 times 10, meron po tayong 50,000 kilos na harvest sa saging. Ito po yung total makukuha natin, 50,000 kilos isang taon. Ipagpalagay na lang po natin na ang bilihan sa area, kasi ito po yung bilihan sa area, 20 pesos per kilo ang bilihan. Kung yung 50,000 multiply by 20 pesos per kilo, magkakaroon po tayo ng 1 million pesos. Ito po yung ating income sa saging. Kaya kung pagsama-samahin po natin yung income natin sa saging na 1 million plus po yung doon sa
sa ating nyug na 500,000 plus yung 1.2 million natin doon sa ating pinya, meron po tayong every year na makukuha na 2.7 million minimum income po yan. Bakit ko po sinasabing minimum income? Kasi hindi po natin isinagad yon. At ang buong property po ay hindi lamang po pinya, nyug at saging ang matatagpuan natin ng mga pananim dito, kundi ay napakarami pa po. Ano-ano po yan? Meron po tayong mga guyabano na marami pong tanim, hindi ko na po pinabilang kasi ang importante lang po yung tatlo, napakarami na, sagad-sagara na po. Meron po tayong guyabano, may santol po tayo dito, may avocado, may mga kamyas po tayo. At ito po ay meron pa po itong tanim na dagdag. At meron pa po ito na 500 na tanim na pipino na sa kasalukuyan po ay mga nagbubunga at nakapag-harvest na. Ipagpalagay po natin ang pipino, yung 500 na puno po ay makaharvest na lang po tayo linggo-linggo ng 100 kilo. At ang presyo naman po dito sa lugar ay 10 piso per kilo. Yung pong 100 kilos natin na nagpipresyo po ng 10 pesos per kilo, magkakaroon po tayo ng income na 10,000 per week. Kunin na po natin yung isang buwan dyan. Yung 10,000 na per week na income natin times 4 ay 40,000 po yan. Yan po, ladies and gentlemen, ang dagdag nyo pong kita doon sa tatlo nating produkto, pinya, banana plant at yung coconut natin, mayroon pa po tayong pipino na dagdag. Yan po yung ating mga makukuha. Kaya po wala na po kayong problema, may income kayo, may farm pa po kayo dito. Kaya po ang pinakamaganda po na dapat na nabibili natin ng farm, yung po may tanim na, kasi kung kayo man po ay kukuha ng caretaker, kayo po ay meron na pong pambayad at hindi na ko ay maglalabas pa ng pera galing sa bulsa nyo dahil ang mga pambabayad nyo po yung galing na po sa income ng inyong lupa at may matitira pa po tayo. Ibig sabihin nag-generate po ng income ang pera nyo. Ito po ay na very good investment. Napakaganda pong pagbili ng property kung ang property mo ay hindi mo ginagastusan at nagbibigay ng pera sa iyong bulsa. Ito po ang pinakamagandang investment. Sa pagbili po ng lupa, marami po tayo mabibili. Kung bibili ka ng farm ay lupa lang na walang tanim. At kung magtatanim ka po, bibilang ka po dyan ng more or less 5 to 7 years bago ka po makaprodukto. Ganyan po ang nyog at ang saging naman po 1 taon pwede na magbunga niyan. Pero kung ito pong property na ito ang inyong mabibili, meron na pong nagtanim sa inyo dito. At sa pagbili nyo po ng lupa ay meron na pong bonus. Ito pong mga tanim, itong income nito ay bonus na po ito. At hindi po maliit na pera ang kikitain natin sa property na ito pagka inyo po itong nabili. Ang property po na ito ay simentado po ang daanan magmula po sa bayan ng General Luna hanggang dito po sa property na ito ay simentado po ang daanan at magmula po sa National Highway, more or less ang distansya po natin ay mga 3 to 4 kilometers. Tayo naman po ay meron 500 meters na distansya galing po sa cemented road, sa barangay road na ito po ay hindi pa po simentado at ito po ay rough road pa. Pero dahil nga po sa malapit lang naman, pagka ito po inatambakan ay passable po ang ating sasakyan. At hanggang po sa property, meron po kasi more or less mga 150 meters na medyo pangit pa po ang daanan. Pero pagka natambakan po natin ay makakalas po ang ating sasakyan. Dahil po sa ito po ay rapid, pero ang sabi ng mga nakatira dito ay nakapag-request na po sila ng farm to market road sa lugar nito at ito po ay aayusin na pagdating ng summer. Tungkol naman po sa mga requirements sa isang farm, yung mga kailangan po natin sa farm ay halos nandito na po yan sa property na ito. Ano-ano po yon? Yung maayos na kalsada ay meron po tayo. Meron po tayo ditong supply ng tubig at kuryente. Ang isa pa po ay yung pong ating cellphone signal. Kasi meron po tayong mga farm na nabibili, problema po natin ang cellphone signal at yung internet signal. Sa lugar pong ito, ladies and gentlemen, ay meron po dito, hindi po natin problema ang communication, yung facilities ng tubig at yung kuryente ay available po sa lugar na ito. Kaya ito po ay highly nire-recommend ko po sa inyo na napakaganda pong bilhin. Pagkatapos po yung pong ating peace in order po dito ay mapayapa po ang lugar na ito. Pagdating naman po sa klima ay malamig po ang klima natin at wala pong pollution sa lugar. Ang pagbili po ng farm, ito po ang pinakamaganda sa pagbili ng farm. Marami po tayong health benefits na makukuha sa farm na hindi po natin makukuha sa city, sa syudad. Bakit po? Meron po kasi akong isang kakilala na lot owner, bumili po siya ng farm dahil po siya ay nagkasakit na malala.
Ang advice ng doktor sa kanya, magkaroon siya ng peaceful environment na wala pong mga pollution. Ang ginawa po noong isang isang buyer na yon ay nagpahanap po sa atin ng property. Siya po nung time na yun ay may sakit siya noon. Pero yung pong kanyang sakit na yon, nung nagkaroon na po siya ng farm, nawala po yung sakit at lumakas siya. Dahil po, unang-una po mabibenepisyo po natin sa farm pagka nandyan po tayo, yung pong masaganang oxygen level na galing po sa halaman. Kasi pag nasa farm po tayo, hindi po natin malalanghap yung mga carbon monoxide, carbon dioxide na nanggagaling po sa usok ng mga sasakyan, sa usok ng pabrika, na yan po ay nagdudulot po ng sakit sa atin. Kasi po sa alternative medicine, mayroon pong tayong tatlong pinanggagalingan ng sakit. Ano-ano po yan? Una po, yung nakukuha natin sa mga pagkain na sakit. Pagkatapos po doon sa naiinom natin na mga inumin, may kadalasan po yung mga preservatives dyan. Ano man pong inilalagay dyan na pampasarap, yan po ay nagiging lason sa katawan natin. At yung pong nakukuha nating mga polusyon sa hangin natin, isa po yan. Ang tatlo pong yan ay mga nagiging cause po ng sakit ng isang tao. Kaya po maaga pa, nagkakasakit na, meron ng maaga pa, bata pa, nanginginig na. Yan po ay accumulation ng toxin sa loob ng katawan na kailangan po nating mailabas at kailangan po natin makalanghap ng mga sariwang hangin kasi po dito po sa probinsya, sa farm, meron pa po ditong negative ion. Yung negative ion na po yun ay napaka-importante pong makuha natin dahil nasa nature lang po yan. Hindi po natin makukuha yan sa city. Yung negative ion na yan po yung nagbibigay sa atin ng magandang health benefits, nakakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay upang gumanda ang kalusugan natin. Kasi po yung pong lupa at yung araw, nagbibigay po ng antioxidant po yan. Para pong cellphone natin, pag ang cellphone po natin ay nalubat, pag i-charge mo po yan, mapupuno uli, lalakas uli yung ating power ng ating cellphone. Tayo naman po mga tao, kung tayo po ay nasa lupa, nakaapak direkta tayo sa lupa, wala pong sapin ng ating mga paa, at natatamaan po tayo ng sikat ng araw, mga bandang alas 9, alas 10 po yan, ay tayo po nakapag-recharge din ng energy. Lumalakas po tayo dyan. Ayon po sa research, ang may mga malala po na mga sakit na tao, yung po yung mga tao na hindi po nasisikatan ng araw at hindi po nakakaapak ng direct sa lupa at lagi pong may sapin ang paa. Kaya kung kayo po ay magkakaroon po kayo ng farm, ang mga bagay pong iyan na magpapahaba ng buhay, magpapalakas ng katawan upang maiwasan po natin ang mga sakit, nandyan po iyan sa farm. Hindi po natin makukuha yan sa city. Hindi po natin makukuha sa gamot yan. Ang mga nakukuha po natin sa nature ay hindi po natin kayang bilhin yan at hindi po natin kayang mabili sa butika o sa anuman ng mga drugstore ang pampalakas ng katawan. Ang isa po dyan ay, kaya dalasan po kung yung i-research ang may mga mahabang buhay po, yung po yung mga nakatira sa mga probinsya. Yung po, lalo po itong tubig na to nakikita nyo. Ang lagaslas po ng tubig na naririnig ay napakalaking bagay. Ito po yung mga pinya natin. Itong pinya po natin na ito, mga nagbubunga po, malaki po ito. Ang nakita ko po dito na bunga nito, ang pinaka-estimate ko pong pinakamaliit dito na bunga ay 1 kilo. At umaabot po ng 2 hanggang 3 kilo ang bawat bunga ng pinya na ito dahil dito po ay masagana sa tubig ang lupa dito at mataba po ang lupa. Kaya isa pong katangian ng isang farm na bibilin mo, dapat po may source of water. May source of water po yan. Pagkatapos po mataba ang lupa. Kasi ang lupa po kung hindi mataba, kahit ano itanim mo dyan ay wala ka pong ma-harvest dyan. Pero kung ang lupa po may sagana at tubig at may malamig na klima, ay kahit ano po itanim mo dyan ay maganda po yun. At happy viewing po sa lahat po ng aming mga subscriber, sa lahat po na nag-subscribe sa amin na umabot na po tayo ng more than 12,000 subscriber. Galing po sa April 2021. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil lahat na nag-subscribe sa amin, pati po doon sa aming mga viewers, mga visitor. Ang channel pong ito ay para sa inyo. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo kung kami po ay may maitutulong sa inyo sa anumang pangangailangan nyo tungkol sa real estate property. Kayo po ay mag-message sa amin at kayo po ay aming malugod na siserbisyuhan sa abot kaya ng aming magagawa. Salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panonood sa amin at pagtangkilik ng aming YouTube channel.